Ganito rin ba ang problema ng Honda Beat FI mo? Yung tipong kahit naka-on yung susi mo, yung speedometer pointer mo, parang nababaliw. Sumasagad sa 140. Ayan, oh. Oh, nakatigil yan. Pero sumasagad yung speedometer pointer na parang nasisiraan ng bait. Panuurin mo to, mga bossing. Another solid day na naman tayo, mga boss. Ayan, oh. Maaga pa lang. Meron na agad tayong customer. May mga sumunod pa ulit. NMAX B1. Tapos meron pa dyan Bergman. Tapos Honda Beat FI. Mio Soul i125 NMAX version 2. Mio i125. Honda Click version 1 150. Ayan. Tapos dalawang magkasunod na Honda Beat FI. Tapos Honda Click. At Honda Click ulit, no? Rekta overtime na, mga bossing. So eto, may nag-send sa atin ng video. Eto daw yung problema ng kanyang motor. Bigla na lang tumataas yung speedometer pointer kahit nakatigil. Ayan, nagluluko yung kanyang speedometer. Nagre-reset. Nawawalan ng display sa digital. Nagre-reset, nagsi-0-0. Tapos tumataas yung pointer ng speedometer. So eto, mga boss, nagpunta siya sa ating shop. At chinek up ko. So ito naman, mga bossing, ay basic na basic lang. No? Yung issue nito. Napakadali lang nito. Ayan. Pagkainan mo yung susi ng Honda Beat FI, tumataas yung speedometer pointer. Manggagaling sa 0 yung digital, tapos biglang lalabas kung ilan yung original na odometer. Checkin nyo po ito. Itong fuse na ito, yung 10 amperes. Ayan. I-autofocus lang natin yung camera. Ayan, nakalagay dyan, tail, meter, horn, tapos turn signal, no? 10 amperes po yung fuse na yan, mga boss. Nung chinek ko yan, ayan, hiwa-hiwalay na yung kanyang fuse. Pagbunot ko, nagkanda kalas-kalas na. So, ibig sabihin yan, mga bossing, naglo-lose contact siya. Kaya nare-reset yung speedometer. Dahil dun siya nakakonect sa 10 amperes na yan. Ayan. Tail, meter, horn, tapos turn signal, no? Sa 10 ampere na yan. Diyan siya nakakonect. Kaya yan agad yung una kong chinek. I-check nyo lang po yung fuse, mga boss. Fuse lang po kadalasan ang sira kapag kaganyan, no? Naglulus na yung fuse, maaaring buo pa siya, pero maluwag na siya. At isa pa sa issue ni bossing ay hago. Dahil nakabitan si bossing ng spark plug na local. Ito, Denso. Tingnan nyo yung print ng Denso. Napakatingkad. Hindi po ganyan ang original ni Denso, mga bossing. Ang Denso po na original ay ganito. Pakita ko sa inyo. Ito po ay Yamaha Denso spark plug. No? Galing sa ating supplier na legit. Ayan, no? Ganyan po ang print ni Denso. Autofocus lang natin yung camera. Ayan. Malabo po yung kanyang print. Pagkumparahin natin at pagtabihin natin yung dalawang spark plug. Ayan. Yung isa malinaw, pirated po yan. No? Kumbaga sa CD ay pirated. Ang original po yung malabo. Tapos kung mapapansin nyo, ayan, yan yung fake, ito yung original. Yung malabo, original. Yung fake, may butas sa dulo, no? Sa kanyang negative electrode, ayan, may butas sa dulo. Yung original, wala. So mag-ingat po kayo sa pagbili ng spark plug, mga boss. Especially Denso. Nagkalat na po sa market ang fake na spark plug na Denso. Ayan, napakadali naman ma-identify. At after natin yan, mapalitan at matroubleshoot yung motor ni boss, eto, nag-message siya, boss, okay na ang takbo, salamat. So sabi ko, ayos. Balik daw siya, papaayos niya ulit yung kanyang panggilid naman, no? So yun lang muna, mga boss. Ride safe and God bless po sa inyong lahat.